Hello po. Kamusta kayo dyan? Ano? Ano nangyari sa inyo dyan? Mga bata, bilis mo pumatay sa kanila. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Annalyn, ligtas nga at nakapunta nga sila sa isang isla kung saan nga ay wala na silang krudo at hindi na sila pwede makapunta sa pantalan. At dito ay nalaman din ni Annalyn na sumabog nga ang barko na sinasakyan nila. Sobra ang panibugho nga ni Annalyn at galit at takot sa maaaring mangyari na baka nga nawala or sumama nga sa pagsabog ang kanyang nanay Lynette, ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang tita Giselle. Kaya dahil sa galit nga ay pinagbuntunan niya nga itong si Justin at sinabi na kasalanan mo ang lahat. Dahil sa kagagawan mo, may buhay na nawala. Paano na lang kung nawala ang nanay ko? Kung paano na lang kung sumabog ang nanay mo at yung mga kaibigan ko? Sila Dr. Lindon, sila Dr. Ray. Ano ang gagawin mo? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. At sana ay hindi ka na nakilala namin at hindi ka na dumating sa buhay namin. Galit na sabi ni Annalyn dito kay Justin at naglakad siya papunta doon sa medyo kagubatan at doon nga sa tabing dagat, hindi niya sinasadya na nakita niya nga si Moira at si Dax na magkasama at doon din pala napadpad. Si Dax pala ang nagligtas dito kay Moira. Ngayon ay utang na loob na naman ni Moira ang buhay niya kay Dax. Pero alam naman natin na halang ang bituka nitong si Moira at wala siyang pakialam sa mga utang na loob na yan. Isipin na lang ni Moira na amo niya ni Dax si Moira at gagawin niya at tama lang ginawa niya na iligtas ang buhay ng kanyang amo. Samantala naman si Annalyn ay bumalik doon kasama ang dalawang lalaki at nandun din si Justin at sinabi na kailangan nilang umalis kung hindi ay pare-pareho silang mamamatay dahil andun si Moira at ang kanyang tauhan. Samantala naman nakita naman ni Dax si Annalyn na nandun din sa isla na yun kung saan nandun sila at sinabi niya dito kay Moira. Dito ay sinabi nga ni Moira kay Dax at sa kanyang mga tauhan na hanapin nga itong si Annalyn at patayin silang dalawa ni Justin kasi yun naman talaga ang plano. Nang sa ganon ay mabawasan na ang kanilang pinoproblema at yung kanilang hinahunting. Kaya naman nagkalat nga ang mga tauhan ni Dax kasi tinawagan ni Dax ang kanyang mga tauhan para pumunta doon dahil nandun daw sila Annalyn. At yun nga pinaikutan nila ang buong isla para makita nga itong si Annalyn. Samantala naman nagtatakbo nga itong si Annalyn at si Justin pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay may naapakan si Justin ng isang bagay na yun na dahilan para nga matumba ito at napasigaw sa iyak dahil nasugat nga ang binti nito. Dito ay binalikan pa siya ni Annalyn para tulungan pero nagulat lamang sila nang bigla na lamang dumating itong si Dax at pinaghihila at sinabunutan itong si Annalyn at ito namang si Justin ay napapasigaw dahil sa kitang-kita niya kung paano saktan at sabunutan nga ni Dax itong si Annalyn na walang awa niya ginagawa ito. Samantala naman ay sinabi na nga ni Carlos dito kay Lynette na gagawin niya ang lahat para nga makatulong at makita nga itong si Annalyn. At para nang sa ganoon ay mapatawad siya ni Lynette. Samantala naman itong si Harry ay galit na naman sa kanyang daddy. Akala niya kasi ay kung ano namang ginawa ni Carlos dito sa kay Lynette. Kaya sabi ni Harry ay ipapatawag niya na ng mga pulis itong si Carlos para mahuli. Pero itong si Carlos ay kumaripas ng takbo. Kahit na hinabol siya ni Harry ay wala na.
umalis na nga itong si Carlos at pumunta na nga doon sa isla. Samantala habang nalalakad nga doon si Carlos doon sa isla kung nasaan andoon nga sila Annalyn at sila Moira, laking gulat nito nang kitang-kita niya na hinihila nga ni Dax si Annalyn at may inuumang na baril dito. Kaya naman nagsisigaw itong si Carlos at sinabi na hayop ka, bitawan mo si Annalyn. At dito ay gulat na gulat din itong si Dax kasi hindi niya inaakala na nandun din itong si Carlos. Ngayon ay wala siyang pagpipilian si Dax kasi nga itong si Carlos, alam naman ni Dax na ito ang totoong tatay ni Zoe na pinakamamahal niya. Pero kailangan niyang sundin din ang utos ni Moira kung hindi ay ipapalayo nga or ilalayo nga ni Moira si Zoe kay Dax. Kaya naman ito si Dax ay nagmamatigas na at ayaw nga bitawan itong si Annalyn. Kaya itong si Carlos ay no choice dahil sinabi ni Carlos kung hindi mo bibitawan yan, mapipilitan siya na barilin nga si Dax. At yun nga ay binaril na nga ni Carlos itong si Dax. Ito na kaya ang katapusan ni Dax at ano kaya ang magiging reaction ni Zoe once na malaman nito na si Dax nga ay nabaril ng kanyang daddy Carlos. Samantala naman itong sila Lynette at Giselle ay masayang-masaya sila na akala na nila ay okay na or ligtas na nga sila Annalyn at Justin nung tumawag yung tauhan na yon sa mga Coast Guard. Pero laking gulat nila at takot nang malaman na naghihingalo na yung lalaki na tumawag doon sa Coast Guard at sinabi na meron daw tao na gustong patayin yung mga dalaga at nagngangalang Moira. Nang marinig nga nila Lynette yung pangalan ni Moira ay takot ang kanilang nararamdaman dahil alam nila na hindi titigilan nga ni Moira itong si Annalyn lalo't lalo na walang kalaban-laban ito. At dito ay narinig din nila na maraming tauhan daw si Moira at armado ito at marami silang baril. At ito ngang lalaki na to ay naghihingalo nga kasi nga sinaktan ng tauhan nga ni Moira. Kaya hintay na lang natin kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari ngayong nga sa abot kamay na pangarap. May ililigtas kaya nila si Annalyn at si Justin or may buhay na naman na mawawala doon sa isla na yun. Kaya hintayin na lang natin guys kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari dito sa abot kamay na pangarap.